Ang huling sakay, ang pangarap ni Jason na hindi na nakauwi. Sa lungsod na hindi natutulog, bawat gabi ay may mga taong patuloy na lumalaban para sa pamilya, para sa mga pangarap at para sa pag-ibig. Isa na rito si Jason Dave Ruel Olermo. Isang simpleng rider na ang tanging hangad ay mabigyan ng magandang buhay ang babaeng mahal niya at maipagmalaki ang sarili sa kanyang ina. Hindi madali ang buhay sa lungsod araw-araw. Init, pagod, trapiko at panganib ang kanyang kaharap. Bilang isang move-it driver, ang kanyang puhunan ay lakas ng loob at tiwala. Bawat sakay hindi niya kilala, pero bawat biyahe ginagawa niya para sa kinabukasan. Pero noong March 11, 2026, bago ko ipagpatuloy, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, sana po ay masuportahan nyo ang Ate Jo Story PH sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, follow at pag-subscribe para maging updated sa mga susunod pang kwento ng misteryo, hustisya at katotohanan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pagpapatuloy. Isang sakay ang naging dahilan ng kanyang huling paghinga. Isang sakay ang nagbago sa lahat. Isang minor de edad na hindi niya akalaing magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Sa halip na isang normal na biyahe, naging isang bangungot. Si Jason ay ipinanganak noong December 29, 1999. Isang probinsyano mula sa Antique. Kilala sa pagiging tahimik at payak ang pamumuhay. Lumaki siyang may pangarap, hindi marangya pero totoo. Ang kanyang ina ay isang OFW. Malayo, nagsusumikap para lang matulungan ang kanyang mga anak. Tulad ng maraming Pilipino, pinili ni Jason ang sumugal sa Manila. Sa Taguig, doon niya sinubukang buuin ang kanyang kinabukasan. Hindi siya mayaman, wala siyang koneksyon, pero meron siyang sipag at doon siya naging move-it rider. Isang trabaho na bawat araw ay may kasamang panganib. Sa gitna ng hirap, may isang taong nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang live-in partner. Hindi sila perpekto pero totoo ang pagmamahalan. Nag-iipon si Jason unti-unti para sa isang simpleng pangarap, ang pakasalan ang babaeng kanyang minamahal. Ang huling araw, March 11, 2026. Isang normal na araw, walang kakaiba, walang babala. Sumakay siya sa kanyang motor, umaasang tulad ng dati makakauwi siya. Pero sa gabing iyon, may sakay siyang hindi niya inaasahan. Ang CCTV na nagpapatotoo. Ayon sa ulat, may CCTV footage na nakuha pangyayari. Makikita ang isang rider, dalawang sospek, isang minor de edad at isa pang kasabwat na kinilalang Kadag Jonard Alcantara. Sa simula, normal ang biyahe, pero sa isang sandali, nagbago ang lahat. Bigla umanong hinold up si Jason, walang laban, walang pagkakataon, at sa isang iglap, siya ay inundayan ng patalim sa kanyang dibdib na tumama hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa lahat ng kanyang pangarap. Habang siya ay sugatan, habang unti-unting nanghihina, makikita sa CCTV footage na si Jason ay lumalakad, balisa at takot, humihingi ng tulong at pilit inilalaban ang kanyang buhay. Gusto pa sanang mabuhay, ngunit ng araw ding iyon, ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagwakas, biglaan at hindi na nailaban. Ang pinakamasakit na bahagi, ang kanyang ina, isang OFW, hindi agad makauwi. Isipin mo, isang ina na nalaman na lang wala na ang kanyang anak. Malayo, walang magawa, kundi ang umiyak. Ang naiwang pag-ibig, ang babaeng pinangakuang pakakasalan na sana. Naiwan na marami ang tanong, bakit si Jason pa? Mga pangarap na dapat sanay tinutupad na ngayon. Ngayon ay alaala na lamang. Ang kwento ni Jason ay hindi lang kwento ng isang krimen. Ito ay kwento ng isang anak na nagsikap, isang lalaking nagmahal at isang pangarap na pinutol ng karahasan at kasakiman at katamaran ng mga taong ayaw maghanap buhay, gusto sa mga madalian lang lamang. Kung hindi nangyari ang gabing iyon, baka ngayon naghahanda na siya para sa kanilang kasal.
Baka ngayon nakangiti siyang kausap ang kanyang ina at baka ngayon buhay pa siya pero hindi na. Para sa mga rider-driver, self-protection. Kilatisin ang pasahero kung posible. I-check ang booking details kung may pangalan at ratings. Kung kahina-hinala ang pick-up location o asal, mag-ingat agad. Red flag yon. Iwasan ang madilim o liblib na lugar. Kung may pagbabago sa ruta na delikado, huwag matakot tumanggi. Mas mabuting mawala ng kita kaysa mawala ng buhay. Mag-share ng live location, send sa partner o kaibigan o kahit sa inyong mga kakilala habang may biyahe. Importante lalo na sa gabi. Magdala ng safety tools, whistle, alarm o kahit simpleng panic button apps. May ibang rider na gumagamit ng body cam para may ebidensya. Huwag lumaban kung hold up. Buhay ang pinakaimportante. Ibigay ang hinihingi kung kinakailangan. Para sa pamilya at partner, palaging may communication. Alamin kung nasaan ang mahal sa buhay. Simpleng nakauwi ka na ba? Malaking bagay na. Emergency red lines. At dapat may contact number ng pulis at ospital. May idea kung paano responde kapag may nangyari. Para sa lipunan at otoridad, mas mahigpit na background check sa pasahero kung possible sa apps. Hindi lang rider ang chine-check, dapat pati user. Mas mabilis na aksyon sa kaso lalo na kung may ebidensya tulad ng CCTV para makamit ang hustisya. Pagtutok sa mga kabataang nalilihis ng landas dahil sa kaso, minor de edad ang suspect, kailangang mas matinding gabay at intervention. Hindi natin kontrolado ang lahat. Kahit gaano ka kasipag, kabuti at kaingat, may mga taong pinipiling gumawa ng masama. Pero ang kaya nating gawin ay maging handa, maging mapagmatsyag, at protektahan ang sarili hanggat kaya. Ang kwento ni Jason Dave Ruel Olermo ay paalala. Ang bawat rider na nakikita natin sa kalsada may pamilyang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Kaya kung ikaw ay rider, mag-ingat ka. Kung ikaw ay pasahero, maging mabuti ka. At kung ikaw ay bahagi ng lipunan, huwag maging manhid. Sa bawat rider na bumabiyahe, may isang buhay na nakataya. At sa bawat krimen, may isang pamilyang naiwan. Ako si Ate Jo, Story PH, at ito ang kwento ni Jason, isang pangarap na hindi na nakauwi. Hustisya para kay Jason Dave Ruel Olermo.